Nang ipinakita ang Fata-1 missile ng Iran noong 2023, tinawag ito ng mga kritiko na peke o fiberglass lang. Pero pagsapit ng 2026, wala nang natawa. Matapos ang matinding missile exchanges ng Iran at Israel noong 2025, malinaw na ang Mach 15 na Conqueror na ito ay ginawa para gawing walang silbi ang Iron Dome ng Israel. Nagpanik ang Pentagon sa hypersonic weapons, naglabas ang Amerika ng mahigit $20 billion para makahabol. Mula sa B-52 launched ARRW hanggang sa ambisyosong Golden Dome Shield, nagmamadali ang US na kontrahin ang isang sandatang mas mabilis pa sa reaksyon ng tao. Ang FOD o Foreign Object Debris ba ay tunay na game changer o isang high-tech bluff lang? Ngayon, susuriin natin ang banta sa loob ng 40 segundo at ang nakakakilabot na realidad ng mundo kung saan triple ang bilis ng digmaan. Para maunawaan kung bakit nagdulot ng shock sa Pentagon ang Fata-1 missile, kailangan nating tingnan hindi lang ang military parades kundi ang malalaking numero. Ang Fata-1 ay 12 metro ang haba at halos 4,500 kilo ang bigat. Isa itong two-stage solid fuel missile na may range na 1,400 kilometro o humigit kumulang 870 miles, sapat para maabot ang halos lahat ng malalaking lungsod sa Israel at halos lahat ng US base sa Middle East. Pero hindi ang range ang nagpapalakas nito. Ito ay ang bilis. Umaabot ito ng Mach 15, 18,500 kilometers per hour o 5 kilometro bawat segundo. Sa ganitong bilis, hindi lang gumagalaw ang hangin sa unahan ng missile, kundi nagkakaroon ito ng superheated plasma. Ang plasma na ito ay parang doble talem, napakataas ng init na pwedeng matunaw ang ordinaryong missile, pero nagsisilbi rin itong stealth, tinatabunan ng radar signals. Ang talagang nagtatangi sa Fata mula sa ordinaryong ballistic missile ay ang second stage nito. Habang ang normal na warhead ay bumabagsak sa predictable na arco, ang Fata ay may spherical solid fuel engine na may thrust vectoring nozzle. Umaandar ito 300 hanggang 500 kilometro bago maabot ang target, nagbibigay ng 50 segundo ng aktibong thrust at kaya nitong magmanuyubra, kaliwa, kanan, taas, baba, sa hypersonic speeds. Nagkakaroon ng cone of uncertainty para sa mga depensa. Sa oras na malaunch ang A3 o David Sling Interceptor, 3 beses na nagbago ang landas ng FOD. Sa mga akala noon na prototype lang ito, noong simula ng 2026, lumabas ang datos mula sa totoong laban, sa Situation Attacks, isa sa bawat 10 high-speed warheads ay nakakalusot kahit sa pinakamahigpit na depensa. Kapag bawat Israeli interceptor ay $2 million at ang Fata ay mass-produce sa desyerto ng Iran, nagbabago ang math ng digmaan pabor kay Tehran. Bakit nakakatakot ito? Baka iniisip mo, may mga ICBM o Intercontinental Ballistic Missile na rin tayo na Mach 20. Tama, pero ang ICBM ay parang tren sa riles. Kapag nailunsad, predictable ang landing spot. Kaya nagiging epektibo ang Arrow 3 at THAAD o Terminal High Altitude Area Defense. Ang Fata naman ay nasa depressed trajectory, mas mababa sa atmosphere at parang bato sa tubig, kaya hindi mo alam ang destination hanggat huling segundo. Ang Defender ay sinusubukang tamaan ng bala na aktibong umiwas. Habang patuloy na pinapahusay ng Iran ang Fata hypersonic missile, napagtanto ng Estados Unidos na may malaking kakulangan o hypersonic gap sila kumpara sa mga karibal. Dahil dito, sa 2026 defense budget, humiling ang Pentagon ng $3.9 billion para lamang sa hypersonic research, bahagi ng mas malawak na $180 billion Research and Development (R&D) program. Isa sa pinakamabilis na sagot ng Estados Unidos ay ang ARRW, o Air-Launched Rapid Response Weapon. Isa itong hypersonic missile na inilulunsad mula sa himpapawid, karaniwang dala ng mga B-52 bomber. Pagkatapos pakawalan, mabilis itong umaakyat at naglalabas ng hypersonic glide vehicle na kayang umabot sa Mach 20, isang bilis na halos imposibleng salagin sa oras. Bawat missile ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 15 hanggang 18 milyong dolyar, at ang layunin nito ay simple ngunit brutal, tamaan ang target bago pa man makapag-isip o makapag-react ang kalaban. Kasunod nito ay ang Dark Eagle, na mas kilala bilang long-range hypersonic weapon ng US Army. Hindi ito galing sa ere, kundi inilulunsad mula sa lupa gamit ang malalaking mobile launcher.
Dinisenyo ito para sa biglaang at malalayong pag-atake na may kakayahang tumama sa target na libu-libong kilometro ang layo sa loob lamang ng ilang minuto. Ang bawat missile ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $41 milyong at malinaw ang papel nito, maghatid ng mabilis at hindi inaasahang strike bago pa makapag-deploy ng depensa ang kalaban. Samantala, ang HACM o Hypersonic Attack Cruise Missile ay ibang uri ng banta. Isa itong hypersonic cruise missile ng US Air Force na hindi lang umaasa sa initial boost, kundi gumagamit ng scramjet engine, isang makina na patuloy na nagsusunog ng hangin habang lumilipad sa hypersonic speed. Dahil dito, kaya nitong panatilihin ang bilis na humigit kumulang Mach 8 habang mababa ang lipad at mas mahirap makita ng radar. May inilaan na pondo ang Estados Unidos para sa patuloy na pagdevelop nito na may layuning gawing operational sa mga fighter jets sa malapit na hinaharap. Ngunit ang pinakamahalaga at pinakaambisyosong bahagi ng sagot ng Amerika ay hindi isang missile, ito ay ang Golden Dome. Isa itong space-based missile defense system na nagkakahalaga ng mahigit $15 bilyong. Binubuo ito ng network ng mga satellite sa kalawakan na may iisang layunin, matunto ng hypersonic at ballistic missiles mula sa sandaling ilunsad ang mga ito hanggang sa mismong pagtama. Bahagi ito ng mas malawak na plano ng Estados Unidos na bumuo ng isang modernong missile shield laban sa mga sandatang sobrang bilis at pabago bago ang ruta, mga sandatang hindi kayang sagutin ng tradisyonal na depensa. Talagang nagbabanta na ang Iran at handa na silang ipakita ang kanilang buong lakas. Kamakailan, inihayag ng kanilang militar na 1,000 bagong drones ang opisyal nang isinama sa kanilang hukbo. 1,000 sasakyang lumilipad na walang piloto, gawa sa Iran, na handang sumugod sa lupa, dagat, at hangin. Ayon sa kanila, ito ay tugon sa lumalalang banta mula sa Estados Unidos, isang malinaw na babala na hindi basta-basta susuko ang Tehran. Hindi lang ito simpleng drones. Ito ay mata at armas sa iisang katawan, may kakayahang pambobomba, pagmamanman, at paninira sa radar at komunikasyon ng kalaban. Isipin mo, 1,000 mata at armas, sabay-sabay na nakatutok sa bawat galaw ng kaaway. Sa likod ng mga ulap, sa kabila ng mga radar, naghihintay ang isang modernong hukbo, handang sumalakay sa anumang oras. Ang bawat galaw ng militar, bawat desisyon ng liderato, ay nagiging kritikal. Ang tensyon sa Middle East ay patuloy na tumataas, at ang buong mundo ay nakatingin, naghihintay kung ano ang susunod na hakbang ng Tehran. Ang Iran, sa pamamagitan ng kanilang drone fleet, ay nagpapadala ng malinaw na babala, huwag kaming subukan. Handa kaming ipagtanggol ang bawat sulok ng aming bansa at hindi kami nagbibiro. Ngunit hindi lang ito laban ng mga bansa, ito ay laban ng taktika at teknolohiya. Isang labanan ng tradisyonal na puwersa laban sa modernong hukbo ng robot at makina. Sa bawat segundo, bawat drone ay posibleng maging panimula ng tensyon na maaaring umabot sa sukdulan. At habang ang araw ay lumulubog sa disyerto, nananatili ang tanong, handa ba ang mundo sa bagong yugto ng digmaan? Sa isang mundo kung saan ang kalangitan ay puno ng mata na nakabantay, at bawat galaw ay sinusubaybayan mula sa malayo, ang kasaysayan ay muling isusulat at sa oras na ito, ang drone warfare ang magiging pangunahing bida. Ang Iran ay nagbabala at ang mundo ay nakikinig, tahimik ngunit puno ng kaba, habang isang bagong yugto ng tensyon at kapangyarihan ang unti-unting nabubuo. At habang ang drone fleet ng Iran ay nakabantay sa kalangitan, malinaw na isang bagong yugto ng tensyon at kapangyarihan ang unti-unting nabubuo. Ang bawat galaw, bawat desisyon, ay maaaring magbago ng kasaysayan. Sa mundo kung saan ang teknolohiya at digmaan ay magkadugtong, ang tanong ay nananatili, handa ba tayo sa kinabukasan na puno ng drone warfare at modernong labanan? Kung gusto nyo pa ng ganitong uri ng balita at mas intense na updates, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa channel para lagi kayong updated.